Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1521, ang tanging pagpipilian. Si Yandi at ang ama ni Emperor Wen ay bumalik at nagdala ng maraming tao. Ang Sixth Desir Empress, ang Assassin Emperor, ang Emperador ng Celestial Thunder Temple at ang kanilang mga alagad. Walang namatay. Si Jian Mo ay nagsisilbi sa lahat pagdating nila. Hindi niya akalain na ang Janjay magiging lugar ng muling pagsasama-sama ng lahat ng mga emperador ng Bahwang. Nasa sabik si Jian Mo para sa kanilang bagong kasikatan. Alam niya na ang kanilang young master, na nakalusot na sa ikapitong layer ng Zunqi, ay makakalusot din sa Huangqi layer sa lalong madaling panahon. Ngayon pa lang, napakaraming emperador na ang dinala niya. Hindi alam ni Jian Mo ang tungkol sa lahat ng pinag-usapan ni Lin Fang at ng matanda. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung alam niyang ninuno nila ang matanda? Maaari tayong magpasalamat kay Emperor Yan, siya ang dahilan kung bakit tayo ligtas at maayos. Sabi ng Sixth Desir Empress. Kung hindi siya pinuntahan ni Yandi, maaaring nahanap na siya ni Emperor Dong at nasa panganib siya. Nasugatan na si Emperor Yu ng cosmic energies ni Emperor Dong at hindi niya mapagaling ang sarili niya sa Bahwang. Kakailanganin niyang maging mapalad sa hinaharap, kung hindi, ang kanyang lakas ay maghihigpit magpakailanman, at hindi na siya muling makakabuti. Talagang malaki ang naitulong ni Yandi sa amin. Nakangiting sabi ng ama ni Emperor Wen. Ito ay ang aking kasiyahan. Sabi ni Yandi, tumiti ang Sixth Desir Empress kay Lin Fang at sinabing, ikaw na ngayon ay isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, binabati kita. Malapit ka nang makapasok sa Huangqi layer kahit na. Salamat. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Dapat nating tukuyin ang isang diskarte upang labanan si Emperor Dong. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, magkakadikit na tayo ng tuluyan. Kung maghiwa-hiwalay tayo, hahabulin niya tayo. Sabi ni Emperor Wen na nakatayo sa tabi ng ama. Sinabi din ng mensahero na kailangan nating ipadala ang ating mga disipulo sa ibang bansa sa loob ng 30 araw, kung hindi, isasara niya ang daanan. Sabi ni Emperor Devamara. Lahat ay nag-isip-isip. Mabilis na lilipas ang 30 araw, lalo na ngayong nagsimula ng manghuli ng mga tao si Emperor Dong. Ang aming mga pagkakataon na mabuhay ay napakababa kung nakikita namin ang aming mga estudyante. Sabi ni Emperor Yu, nagulat ang mga tao. Ang ilang napakalakas na tao ang kumokontrol sa Imperial Assassin Union, kaya hindi tayo maaaring manatiling kaaway sa kanila. Kung aalis ang ating mga disipulo sa maliit na mundong ito, hindi sila makakatakas sa mga taong iyon sa banal na lungsod. Ang messenger ay malamang na nakikipagtulungan din sa kanila. So ano ang dapat nating gawin? Napatingin ang lahat kay Emperor Yu. Malaki ang tiwala nila sa kanya nitong mga araw na ito. Emperor Yu, miyembro ka ng Watchers Union, tama ba? Tanong ng Assassin Emperor. Talaga. Sabi ni Emperor Yu, isa rin sa kanila ang Great Ape Emperor, ang matandang emperador mula sa Celestial Palace of the Immortals ay ang dating ama ng mga taga-Masid. Marahil ay may ilang bagay na hindi ko maintindihan ng malinaw, ngunit mapagkakatiwalaan ako ng lahat. Ang Imperial Assassin Union, mula noong seremonya ng kasal, ay patuloy na nagpapatunay kung anong uri ng mga intensyon ang kanilang itinatago. Wala silang pakialam sa rules, kaya kung aalis tayo, mapupunta tayo sa bibig ng tigre. Kaya kung patunayan, ang mga assassin sa Qi Empire at ang mga cultivator sa tuktok ng Zunqi layer na kumokontrol sa cosmic energies ay hindi mga cultivator ng Qi clan o ng Sikong clan, malamang na sila ay mula sa likod ng mga eksena. Noong nakaraan, hindi sila nakikibahagi sa mga gawain ng mundong ito, ngunit ngayon ginagawa na nila. Ipinakikita nito kung gaano nila kagustang kontrolin sina Bahwang at Jiuyu, at maging ang mensahero ay tiwali. Sabi ni Emperor Wen. Emperor Wen, bakit sinalakay ng mga disipulong iyon ang kanilang mga guro noong araw na iyon? Sila ay kontrolado ng mga taong kumokontrol sa Imperial Assassin Union. Ang ilang mga tao ay nagpasya na sumali sa isang grupo o sa iba pa, kaya dapat itong gawin sa kanilang kasunduan. Sabi ni Emperor Wen. Napatingin ang lahat kay Emperor Yu. Tumango Sir Yu. Talaga, sa simula, nagkaroon ng kasunduan ng balanse, ngunit sa pagsasagawa, walang equilibrium. Kung umalis ang ating mga alagad, madakip sila ng Imperial Assassin Union. So anong magagawa natin? Tanong ng Assassin Emperor. Hindi na sila nagulat na ang mga kumokontrol sa Imperial Assassin Union ay gagawa ng mga ganoong bagay. May solusyon. Sabi ni Emperor Yu, lahat tayo umalis sa mundong ito. Sabi ni Emperor Yu, naisip na ng lahat iyon, ngunit tila marahas. Ngunit ang mensahero ay tiwali, hindi niya sila hahayaang umalis. Alam ni Emperor Yu kung ano ang iniisip ng lahat kaya sinabi niya. Sa makatuwid, iisa lang ang opsyon. Dahil nilabag ng sugo ang mga alituntunin ng mundong ito, maaari nating pilitin siyang buksan ang daanan at hayaan tayong dumaan. Yun lang ang opsyon. Wala tayong ibang pagpipilian. Pilitin ng mensahero. Akala ng lahat ay nakakabaliw. Kinokontrol ng mensahero ang mundong iyon, at mayroon siyang napakapartikular na katayuan sa lipunan. Talaga, iyon lang ang paraan. Naisip ng lahat, mas madaling sabihin kaysa gawin. Sabi ni Emperor Devamara habang bamantong hininga. Kaya kailangan nating maging buo. Susubukan kong humanap ng paraan para makarating sa Sword City ang messenger, Emperor Dong at ang matandang emperador ng Sikong clan. Pagdating ng panahon, sabay tayong kikilos at aalis sa mundo. Mahinahong sabi ni Emperor Yu.
Ang balita na ang lahat ng mga emperador ay nasa Sword City ay mabilis na kumalat sa lahat ng dako. Kasabay nito, sumigaw si Emperor Yu at insultuhan ang sugo ng paulit-ulit. Ganoon din ang ginawa ng ibang mga emperador, ipinahayag nila ang kanilang kawalang kasiyahan at ininsulto ang sugo na sinasabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat na maging sugo. Dahan-dahan, nalaman ng mga tao ang tungkol sa pagkakaroon ng isang misteryosong mensahero. Hindi nila naiintindihan kung bakit siya ininsulto ng mga emperador. Pagkatapos, kumalat ang balita na sinadya ng mga emperador ng bahwang na sakupin ang Sword City at manatili doon kasama ng kanilang mga alagad. Wala daw silang balak umalis. Ano ang nangyayari? Hindi na ba aalis ang mga emperador sa Sword City? Lahat sila. Bumalik sa Sun Castle, malamig ang ekspresyon ng mukha ng isang matandang lalaki. Akala ba nila hindi ko sila naririnig? Sabi ng sugo. Tumiti si Emperor Dong sa malamig na paraan at sinabi. Baka sinusubukan kanilang galitin. Ang ibig mong sabihin ay kayang gawin ng isang sulok na hayop ang anuman. Sabi ng messenger na nakakunot ang noo. Nagtaas siya ng manggas at sinabing. Nakakatawa. Sila ay isang grupo ng mga ignorante na tao. Sa tingin ba nila matatalo nila ako? Nais nilang magdala ng kanilang sariling pagkawasak. Sabi ni Emperor Dong na nakangiti sa malamig na paraan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1522, Pagpaparusa sa Thunderheart Sutra. Parami ng parami ang nagtipon sa Sword City. Si Lin Fang at ang iba ay naglalakad sa sentro ng lungsod ng Sword City. Si Emperor Yu, Emperor Wen at Yan Di ay nasa tabi ni Lin Fang. Dahil kay Emperor Dong, hindi sila nang ahas na maghiwa-hiwalay. Sa hangin, kumislap ang salamin at nagliwanag sa kanila. Agad na huminto si Lin Fang. Darating siya. Akala nila. Alam ni Emperor Dong kung nasaan sila. Nagpatuloy si Lin Fang at ang iba pa sa paglalakad sa Sword City na parang wala silang pinaghihinalaan. Lin Fang, Emperor Wen, Emperor Yu. Totoo ang balita, hindi aalis ang mga emperador sa Sword City. Walang itinago si Lin Fang at ang iba pa. Naglakas loob ba silang maglakad sa labas? Naisip ng ilang tao. Si Emperor Dong ay isang katamtamang antas na emperador, kaya madali niyang matalo ang mga ito. Sino yung Daos na yun? Parang emperor din siya. Naisip ng ilang tao nang makita nila si Yan Di. Siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang, at wala siyang mata ng isang Daos na monghe. Hindi mo maintindihan. Iyan ang bagong emperador ng Fire Mountain. Noong siya ay Zun Cultivator, niloko niya ang lahat ng mga emperador. Ngayon, nakalusot na siya sa Huangqi Layer. Pinahirapan pa niya si Emperor Pang noong huling nag-away sila. Sabi ng ilang taong nakarinig tungkol kay Yan Di. Boom! Sa isang iglap, isang nakakatakot na cheese fest. Gayunpaman, sa sandaling napalibutan sila ng nakakatakot na China iyon. Tumalon si Yan Di, at pinaliwanagan ng mga ilaw ang espasyo. Tapos, nawala silang lahat. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak kung saan sila naroon sa una at lumitaw si Emperor Dong. Nabigo ang kanyang pag-atake, kaya napatingin siya sa paligid. Ikaw na naman. Galit na sigaw ni Emperor Dong. Ang moldita na Daos na monghe na iyon ay napakabilis, at kinokontrol niya ang mga marka sa isang matinding antas. Kaboom! Umalangaw ang mga kulog sa kalangitan. Isang silhouette ang lumitaw. Nakasuot siya ng puting damit at napapaligiran ng kidlat. Sino yan? Naisip ng ilang tao. Ang mensahero. Sina Yan Di, Lin Fang at ang iba pa ay tumingin sa malakas na cultivator na iyon. Iyon ay ang mensahero, siya ay isang nagtatanim ng kulog. Narinig ko na may mga taong hindi nasisiyahan sa mga hakbang ng messenger. Galit na sabi ng sugo. Nagbibiro ka, hindi kami maglalakas loob na magsabi ng anuman tungkol sa iyong kamahalan ng mensahero. Sabi ni Emperor Yu na nakangiting walang pakialam. Ilang tao pa ang lumitaw, naroon pa ang matandang emperador mula sa Sikong Clan. Magkasama, mayroong 3 katamtamang antas na mga emperador sa kanilang panig. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Sabi ng sugo. Napapaligiran ng malakas na enerhiya si Emperor Yu, na nagparamdam sa kanya na paralisado. Sabi mo hindi ako karapat dapat maging messenger, sabi mo sana mamatay na ako. Sinabi mo ang lahat ng mga bagay na iyon. Ang nakakatakot na lakas ng kulog ay patuloy na pumapalibot kay Emperor Yu. Sinabi ko nga, pero nilabag mo naman ang rules, di ba? Dahil nilabag mo ang mga patakaran, hindi mo ginagawa ng tama ang iyong trabaho, mali ba ako? Sabi ni Emperor Yu, habang nag-uusap si Emperor Yu at ang mensahero, mas maraming emperador ang lumitaw sa paligid niya. Ang ama ni Emperor Wen, ang matandang emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Tama, bilang isang mensahero, hindi ako dapat makisali, ngunit dahil pinahiya mo ako at sinabi mong gusto mo na akong mamatay, wala akong pagpipilian kundi kumilos. Sabi ng sugo. Halatang napansin niya ang mga emperador na nakapaligid sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Nagsimulang maglabas ng enerhiya si Emperor Dong para sa lakayin ng ama ni Emperor Wen, habang ang matandang emperador ng Sikong Clan ay naglabas ng mga enerhiya para sa lakayin ng isa pang matandang emperador. Emperor Yu, Lin Fang, bumalik ka. Sabi ni Yan Di, si Emperor Yu ay nasugatan, at si Lin Fang ay mahina pa rin. Tumayo sina Emperor Yu at Lin Fang. Pagkatapos ay sinabi ng mensahero.
Ako ang mensahero at nagtataglay ako ng mga kulog na nagpaparusa. Ngayon, paparusahan kita. Mamatay. Biglang lumiwanag sa langit ang kulay ube at dumadagandong na enerhiya. Pagkatapos, walang tigil na bumagsak ang kidlat. Kabom! Ang mga kulog ay bumagsak, ngunit si Linfang ay ligtas at maayos pa rin. Ang ama ng mga tagamasid ay nagpakita sa harap nila ni Emperor Yu. Pumunta ka, sabi ng ama ng tagamasid kina Linfang at Emperor Yu. Malamig na umungol ang sugo at hinabol sila. Makatakas kaya sila? Asar, sabi ng iba. Tapos, may biglang sumulpot sa harap ng messenger. Nakapalibot ang nakakatakot na mga ilaw sa kanyang dumadagandong na enerhiya, at nagsimulang mag-alab ang isang itim na apoy. Naramdaman ng mensahero na siya ay nasa panganib. Dapat gusto mong mamatay. Sigaw ng mensahero habang naglalabas siya ng mas dumadagandong na enerhiya. Ang nagpaparusa ng mga kidlat ay bumagsak sa mga ilaw, at ilang mga bitak ang lumitaw, ngunit ang Daoist na monghe ay buhay pa rin. Nag-aral ka ng Punishing Thunderheart Sutra. Sabi ng Daoist monghe. Biglang nagulat ang sugo. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa Punishing Thunderheart Sutra? Sa maliit na mundong iyon, paano magkakaroon ng taong nakakaalam ng kanyang kakayahan? Walang gaanong kasanayan sa pagkulog, at sa kanila, ang isang iyon ay napakahina. Kaya, ito ay maaari lamang ang Punishing Thunderheart Sutra. Nanunuyang paliwanag ni Yandy. Ang Punishing Thunderheart Sutra ay isang napakalakas na kasanayan na nilikha ng isang mahusay na emperador, ngunit nakakagulat, sinabi ni Yandy na mahina ito. Sa totoo lang, hindi ganoon kaina ang Punishing Thunderheart Sutra, kinukutya lang siya ni Yandy. Ano ang naiintindihan mo? Galit na sabi ng sugo. Sa gitna ng mga pag-atake ng kulog, mayroon kang Anatara World-Destroying Thunder Sutra, mula sa Godly Crime-Punishing Ancient Scriptures. The original Brahma Thunder Sutra. Pero sinasabi mo sa akin na maganda ang Punishing Thunderheart Sutra mo. Nanunuyang sabi ni Yandy. Ang mensahero ay muling namangha, ang mga banal na kasulatang binabanggit ni Yandy ay talagang, hindi kapanipaniwala, nakakapangilabot. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1523, mayabang na si Zhou Tianxiao. Hindi na nagsalita pa ang messenger. Nakipagkamay siya at siyam na nagpaparusa na kulog ay bumaba mula sa langit patungo kay Yandy. Nakipagkamay si Yandy at lumitaw ang mga nakakatakot na marka sa kanyang harapan. Parehong nabuo ang buwan at araw, bawat isa ay naglalaman ng mga nakakatakot na enerhiya. Nabasag ang siyam na kidlat nang bumagsak ang mga ito sa mga pattern, ngunit muling lumitaw ang mga ito 1,000 metro ang layo. Ang messenger ay hindi isang emperador mula sa bahwang, siya ay isang katamtamang antas na emperador mula sa banal na lungsod, kaya siya ay mas malakas kaysa sa mga emperador mula sa bahwang. Siya ang namamahala sa daanan sa pagitan ng totoong mundo at ng maliit na mundo, kaya sa teknikal, bukod sa matataas na antas ng mga emperador, kailangang dumaan sa kanya ang mga tao para makarating sa banal na lungsod. Yandy, lumaban ka kay Emperor Dong. Huwag mo siyang bigyan ng oras. Tumayo si Yandy nang walang sinasabi, tumakbo siya mula sa sugo patungo kay Emperor Dong. Nagulat ang mensahero at saka pinandilatan ng mata ang ama ng mga tagamasid. Messenger, nilabag mo ang mga patakaran. Paus na sabi ng ama ng mga tagamasid. Nakokontrol ko ang pagpaparusa sa mga kulog. Sino ang maaaring parusahan ako sa lugar na ito? Sigaw ng messenger. Parurusahan ka sa paglabag sa mga patakaran. Sabi ng ama ng tagamasid. Malayo na si Linfang. Ang ama ng mga tagamasid ay dinala siya at si Emperador Yu sa napakalayo. Naroon din ang Six Desires Empress at ang iba pa. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, dalawang silhouette ang lumitaw. Naramdaman ni Linfang na gusto siyang patayin ng mga taong iyon, kaya tumalikod siya. Si Zhou Tianrou at ang kanyang kapatid, sila ay nasa Sword City din. Si Linfang iyon. Sabi ni Zhou Tianxiao na agad na naglabas ng mga gintong enerhiya. Hindi pinansin ni Linfang si Zhou Tianxiao. Ikaw na mismo ang lumabas o ako ang papatay sayo. Sabi ni Zhou Tianxiao. Sumimangot si Linfang at sinabing, naparito ka para ipaghiganti ang basurang iyon. Pagkatapos ay tumingin si Linfang kay Zhou Tianrou ng mapanukso. Zhou Tianrou, tila ang salitang walang silbi ay nilikha para eksaktong ilarawan ka. Isa kang kalokohan na cultivator na ginawa mong ang kapatid mo ang humawak ng sarili mong laban. Si Zhou Tianrou ay mukhang galit na galit. Pinagtatawanan siya bang. Pinandilatan ni Zhou Tianxiao si Linfang, at pagkatapos ay biglang tumakbo patungo sa kanya habang naglalabas ng mga gintong enerhiya. Siya ay isang emperador at gusto niyang pumatay ng isang mas mahinang cultivator, katawa-tawa. Tumalon si Emperor Deva Amara patungo kay Zhou Tianxiao. Hindi nagatubili si Zhou Tianxiao, nagpatuloy siya sa pagtakbo habang naglalabas ng mga enerhiya. Sabay suntok ng hangin sa direksyon ni Emperor Deva Amara. Boom! Napaatras si Emperor Deva Amara, masakit pa ang kanyang braso. Isang grupo ng mga taong maikli ang paningin, ano ang naiintindihan mo tungkol sa paglilinang? Sabi ni Zhou Tianxiao. Nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong habang naglalabas ng mapang-ipang mga enerhiya na para bang hindi niya nakita ang ibang mga emperador. Pumunta ka, kahit nasugatan si Emperor Yu, magagamit pa rin niya ang cosmic energy. Galit na galit siyang sumigaw, at lumitaw ang ilang bundok sa kalangitan, na agad na inapi si Zhou Tianxiao. Sinuntok sila ni Zhou Tianxiao, at agad silang nagkahiwalay.
Tumagos pa ang katawan niya sa sundok. Mayroon siyang gininto ang aura na tila hindi nasisira ang kanyang katawan. Tuturuan kita tungkol sa paglilinang. Sabi ni Zhou Tianxiao. Ilusyon. Ang 6th Desir Empress ay tumalon pasulong at ngumiti sa mapang-akit na paraan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhou Tianxiao. Hindi rin siya apektado sa mga pag-atake niya. Dodge. Isang dambuhalang gintong kamay ang bumaba mula sa langit. Ang gininto ang banal na enerhiya mula sa pag-ataking iyon ay mas malakas kaysa kay Zhou Tianroo. Sinampal ni Zhou Tianxiao ang 6th Desir Empress at pinalipad siya. Ang kanyang lakas at determinasyon ay kahanga-hanga. Ano ang maaaring gawin ngayon ni Lin Fang? Phew. Lumitaw ang isang napakalaking itim na stick at bumaba mula sa langit. Biglang tumalikod si Zhou Tianxiao at itinaas ang kanyang mga kamay. Mabilis, ang kanyang mga gininto ang kamay ay bumangga sa kahoy na patpat at si Zhou Tianxiao ay itinulak palayo. Anong hukbo? Isip ni Zhou Tianxiao, nakatingin sa lahat ng emperador. Ikaw ay isang emperador, sa tingin mo ba ang pagpatay sa mga batang cultivator ay isang bagay na maipagmamalaki mo? Wala akong pakialam sa pride, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Inatake niya ang aking nakababatang kapatid, kaya maaari ko siyang patayin kung gusto ko. Malamig na sabi ni Zhou Tianxiao. Mamatay. Sigaw ni Zhou Tianxiao. Biglang lumitaw ang milyon-milyong gininto ang banal na imprint. Ginamit muli ng Great Ape Emperor ang kanyang gigantic destruction rod spell, ngunit ang hindi mabilang na gininto ang banal na mga hibla ng mga enerhiya ay tumusok dito. Galit na sumigaw si Zhou Tianxiao, at isang banal na gininto ang espada ang bumaril sa kanyang bibig, tumusok sa napakalaking stick at patungo kay Lin Fang. Galit na sigaw ng Great Ape Emperor at siya mismo ay lumaki. Medyo natakot si Zhou Tianxiao, ngunit tumingin ulit siya kay Lin Fang at sinabing, "Tingnan mo ako." Ang mga nakakatakot na enerhiya ay tumagos sa utak ni Lin Fang. Pagkatapos, bumangon si Zhou Tianxiao sa hangin. Ang Great Ape Emperor ay isang malakas na cultivator, sapat na malakas para pigilan si Zhou Tianxiao sa pagpatay kay Lin Fang kahit manang. "Kapag nakita kita ulit, papatayin kita," sabi ni Zhou Tianxiao. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mga emperador at Lin Fang at sinabi, "Mahina kayong mga tao, sa one-on-one na labanan, papatayin ko kayong lahat." Pagkatapos, umalis sina Zhou Tianxiao at Zhou Tianroo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1524, pamamagitan ni Emperador Wu Tianjian. Ang taong iyon ay napakabata at isa ng mababang antas na emperador. Mas malakas pa siya sa akin. Walang pakialam na sabi ng 6th Desir Empress. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo. Nasa isang maliit na mundo tayo, kaya wala tayong akses sa pinakamakapangyarihang mga kasanayan. Maaari lamang tayong umasa sa ating sarili sa mundong ito o sa cosmic energies. Natural lang na mas malakas siya sa atin. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Tunay nga, ang pag-alis sa lugar na ito ay makikinabang sa atin. Sabi ng Great Ape Emperor habang inilagay ang kanyang kahoy na patpat sa kanyang balikat. Tumingin siya sa malayo at pinagpatuloy ang panonood sa mga nakakatakot na labanan. Sa sandaling iyon, ang sugo ay dahan-dahang lumakad pasulong habang nagpapakawala ng mas mapanghamak na kulog. Ang lugar ay dahan-daang naging isang uri ng dumadagandong na mundo. Pagkatapos ay sinabi ng sugo, "Ang lugar na ito ang aking mundo, ako ang nagpaparusa rito. Ang pakikipaglaban sa akin ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa langit." Dumadagandong na ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay maaaring tumagos sa katawan ng ama ng tagamasid. Iyon ay isang ilusyon. Naisip ng ama ng mga tagamasid. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Slash. Ang nakakatakot na mga ilaw ng espada ay sumakit sa mundo ng kulog. Biglang nagtaka ang sugo. Naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang mga sword energies na iyon sa itaas ng kanyang ulo, at sila ay nagiging mas malakas. Nasusuffocate pa siya. Sino yan? Namutla ang mukha ng mensahero. May nakita siyang matandang lalaki sa langit, walang espada ang taong iyon. Ang dumadagandong na karagatan ay naging karagatang espada. Ang ekspresyon ng mukha ng messenger ay nagbago ng husto. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at kumulog ang mga alon, ngunit nagpatuloy ang matanda sa paglalakad. Parang sinasakal ang sugo, lumala ang pakiramdam na iyon habang papalapit ang matanda. Gustong tumakas ng mensahero, ngunit hindi niya magawa. Kung tumalikod siya, baka saksakin siya ng espadang iyon sa likod. Kaya, kailangan niyang harapin ang matanda. Ang matandang lalaki ay si Emperor Wu Tianjian. Ang kanyang mga kulubat ay halos mawala na. Mukha siyang matalas na parang espada, sa halip na ang kanyang karaniwang may sakit na matandang sarili. "Hindi mo pinamumunuan ang mundong ito, isa ka lang doorman," sabi ni Emperor Wu Tianjian sa matalas na paraan. Ang mensahero ay hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Emperor Wu Tianjian, natakot siya na saksakin siya ng mga ito kapag ginawa niya iyon. Mukhang nataranta ang messenger. "Hindi mo namamahala sa mundong ito, bantay pinto ka lang." Sa di kalayuan, nakita ni Emperor Dong at ng matandang emperador mula sa Sikong clan na may nang-aapi sa messenger. Bakit? Paanong nagkaroon ng napakalakas na cultivator sa maliit na mundong iyon? Ano ang mangyayari kung ang isang malakas na cultivator ay gumamit ng kanyang buong lakas? Kaya ba niyang tumagos sa langit? Emperor Dong. Sabi ni Emperor Wu Tianjian sa matalas na paraan.
Pinalibutan ng matatalim na enerhiya si Emperor Dong at ikinulong siya. Masyado kang matako. Mula ngayon, mawawala na ang Imperial Assassin Union mula sa bahwang. Sabi ni Emperor Wu Tianjian sa mahinahon at matahimik na paraan, na parabang siya ang pinuno ng mundong iyon. At saka, ibigay mo sa akin ang item na nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang mga tao. Ako ang magpapasya kung ang iyong kahalili ay karapat-dapat na tumanggap nito o hindi. Sabi ni Emperor Wu Tianjian. Lalong nagalit si Emperor Dong. Ano? Gusto mo bang ako ang magkusa at kunin ito? Agresibong sabi ni Emperor Wu Tianjian. Sumipol ang mga lakas ng espada habang pinalilibutan nila si Emperor Dong. Maging ang sugo ay nagmukhang mahina sa kanyang harapan. Kung gusto ni Emperor Wu Tianjian na patayin sila, magagawa niya. Isusumbong ko iyan sa mga matatanda. Sabi ni Emperor Dong na nanginginig. Pagkatapos ay kinuha niya ang sinaunang salamin at ibinato kay Emperor Wu Tianjian. Tumingin si Emperor Wu Tianjian sa salamin at itinago ito. Nakahinga ng maluwag ang mga emperador. Sige. Ang lugar na ito ay nangangailangan ng kaunting kapayapaan at katahimikan para sa susunod na daang taon. Dapat tayong pumunta. Sabi ni Emperor Wu Tianjian sa mensahero. Pagkatapos, lumitaw ang ilang tao sa likod ni Emperor Wu Tianjian. Ang mga emperador ay nagtitipon sa likuran niya kasama ang kanilang mga alagad. Gusto nilang lahat na umalis sa lugar na iyon ng magkasama. Ang buhay ng mensahero ay nasa mga kamay ni Emperor Wu Tianjian, kaya kailangan niyang sumunod. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pasulong. Si Emperor Dong ay inapi pa rin ng sword energies, kahit na siya ay nahihirapan sa mga ito. Lumipas ang ilang oras at lahat sila ay umalis sa Sword City. Si Emperor Wu Tianjian ba iyon? Maraming tao ang nakakita sa labanan at nagtataka. Hinding-hindi nila makakalimutan ang laban na iyon. Emperor Wu Tianjian at ang mensahero, hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na cultivator sa kanilang buhay. Hindi pa rin nila alam na peke pala ang mundo nila. Ang mga ulap ay gamulong sa kalangitan. Ang matandang lalaki mula sa Celestial Walls Manor ay nabalisa nang makita niya ang China iyon. Huli na ako. Pagkatapos ay muling umihip ang malakas na hangin, at may 2 taong nakatayo sa tabi niya. Sa parehong oras, isang grupo ng mga tao ang dumating sa kastilyo ng araw. Inilagay ng sugo ang kanyang kamay sa pattern ng araw at ito ay bumukas mismo. Ito ay isang pinto, ang pinto sa banal na lungsod. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1525, ang unang labanan sa dakilang daigdig. Hindi makapaniwala si Lin Feng sa kanyang mga mata. Anong uri ng mundo ang magiging banal na lungsod? Tumingon si Lin Feng at sumulyap sa palasyo sa huling pagkakataon. Hindi niya alam kung kailan siya babalik dahil walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa dakilang mundo. Pumunta ka, sabi ni Emperor Wu Tianjian na nakangiti kay Lin Feng sa malumanay na paraan. Pagkatapos ay tumango si Lin Feng. Sabay na tayo. Unti-unting tumawid sa gate ang mga taong iyon. Sunod-sunod na tumawid sa gate ang mga tao. Sinundan ni Lin Feng ang mga tao sa unahan. Napakabilis, walang naiwan sa kastilyo maliban kay Emperor Wu Tianjian, Emperor Dong at ang messenger. Pagkaalis nila, hindi umalis si Emperor Wu Tianjian. Tumingin siya sa sugo sa malamig na paraan at inilagay ang kanyang espada sa kanyang lalamunan. Ikaw lang ang tagabantay dito, kaya gawin mo ang iyong trabaho. Kung lalabag ka muli sa mga patakaran, ginagarantiyahan kita na hindi kita bibitawan. Ang mensahero ay natakot. Napaawang ang kanyang bibig. Matapos tumawid sa pinto, si Lin Feng at ang iba pa ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang sensasyon. Tumingon sila at isang normal na pinto lang ang nakita nila. Ang pintong iyon ay walang hindi kapani-paniwalang walang laman na mga enerhiya sa espasyo o anumang bagay, ngunit malamang na makabuluhan pa rin ito. Isang hakbang at nasa bagong mundo na sila. Dumating sila sa isang sinaunang kastilyo na may mahabang koridor. Nasa dakilang mundo na ba tayo? Naisip ng karamihan. Mabagal silang naglakad sa koridor, na parabang natatakot silang may mangyari. Biglang tumigil ang lahat. Humanda ka sa laban. Wala silang pakialam sa mga kabataan dito, baka mapatay ka nila. Sabi ni Emperor Yu, tumango ang lahat at nagpatuloy sa paglalakad. Umalis sila sa koridor at humakbang muna palabas. Napakahangin, na nagpapalamig sa mga tao. May malawak na disyerto sa dulo ng koridor. May 2 taong naghihintay doon, nakapikit ang mga mata. Pagkalabas ng mga tao, biglang bumukas ang mga mata ng mga iyon. Iyon ay dapat ang mga taong nagpasya ng 30 araw na panuntunan. Naisip ng karamihan. Ang mga pinuno ng Imperial Assassin Union ay hindi nilayon na palayain sila. Kaming mga emperador ay maaaring lumaban habang ang iba ay dapat tumakas sa abot ng iyong makakaya. Boom, boom. Yumanig ang lupa at tumaas ang alikabok sa hangin. Isang nakakatakot na cosmic strength cage ang nakulong sa kanila at isang dragon sa loob. Ang mga emperador ay walang oras upang protektahan ang mga mahihinang cultivator. Ang mga taong iyon ay hindi gustong patayin sila, ang nais lamang ay hulihin silang buhay. Sa disyerto, lumitaw ang isang nakakatakot na pattern ng araw. Ang dragon ay mukhang mabangis, na parang gusto nitong basagin ang hola. Boom! Biglang bumaril ang isang silhouette. Ayaw niyang lumaban, mas gusto niyang tumakas. Emperor Deva Mara. Nakilala siya ni Lin Feng. Hindi ba siya kasing determinado ng ibang mga emperador?
Ang mga target ng Imperial Assassin Union ay hindi ang mga emperador, ang gusto lang nila ay ang mga kabataan. Nais ni Emperor Devamara na si Xiao Yu ang pumili ng kanyang sariling landas, kaya walang sinisi sa kanya, ngunit ang ilang mga tao ay hindi komportable. Ito ay isang walang laman na space seal. Sigaw ni Emperor Devamara habang tumatakbo pabalik. Yandy, kailangan mong sirain ang selyo. Sigaw ng Great Ape Emperor. Nakakatakot ang mga pag-atake ni Yandy. Noong siya ay nakalusot pa lamang sa Huangqi Layer, nagawa na niyang sirain ang depensa ni Emperor Pang. Sige. Tumanggo si Yandy at nagmamadaling lumapit habang naglalabas ng mga Blackfire energies. Pagkatapos, biglang hinawakan ng isang dambuhalang Earth Hand si Lin Fang. Asar. Sigaw ni Emperor Yu habang lumapag siya sa harap ni Lin Fang. Biglang kumupas ang kamay ng lupa. Pagkatapos, sumimangot sina Lin Fang at Emperor Yu. Ang Earth Hand ay naging isang malaking bato at binomba si Emperor Yu. Dumudugo si Emperor Yu matapos itong tamaan. Guro. Bumagsak ang katawan ni Emperor Yu kay Lin Fang.